Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin kung paano ako kumita sa pagpapautang. Pero bago tayo magsimula guys, kung bago pa lamang kayo sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong videos. Sabi nating pautang, ay isipin natin na, di ba, napaka-risky ng negosyong yon. So, bukod sa napaka-delikado kasi maraming hindi nagabayad, maraming nangyayari na hindi maganda, pero nagkakabaranggayan, nag-aaway dahil sa pera o sa pautang. So, hindi pa rin ako napigilan ng mga pangyayari na yon, na mga bad experience ko para magnegosyo pa rin ako ng pautang. Hindi kami mayaman, mahirap lang kami. So, nagkataon lang na meron akong na mga napundar na, ayun, nung nabili ko siya, ay, dahil doon sa yun, ay nagkaroon ako ng puhunan sa pagpapautang. So, yun, kwento ko sa inyo. Nagsimula lang ako, kasi nung umalis yung asawa ko, pumunta na ibang bansa, ay magkano lang yung kanyang pinapadala. Tapos, kasi mababa lang yung sahod doon sa napuntahan niya sa Riyadh. So, ang pinapadala nila lang ay 9,000. Kasi ang baba ng sweldo doon. Tapos, bago pa akong panganak noon. So, kailangan kong dumiskarte dito sa Pilipinas, sa atin, para mabuhay kami ng maayos sa mga anak ko. Kasi, time na yon, dalawa na yung baby ko. So, ayun. Nagkinegosyo ako kahit may malit akong bata. So, sabi ko nga, wala akong gamit dito sa bahay. So, nung time na yon, ang gamit lang namin, foam lang, mesa. So, hindi ako ganong ng gamit. Para yung, kahit anong gawin ko dun sa tindahan ko, kasi nasa labas lang yung tindahan ko ng bahay ko eh. So, kahit anong gawin ko sa tindahan, hindi ma-aksidente yung anak ko dun sa loob, kahit anong gawin niya. So, ayun. Ang ginawa ko noon, nakabili ako ng bahay. So, kinita ko sa pagnenegosyo. Nakabili ako ng bahay na worth 55,000 nung time na yon. So, in time na yon, pinaupahan ko yung bahay na yon. Siguro mga 1 year kong napaupahan. Pinaupahan ko siya ng 1.5. So, kumita ako. Kaso nga lang, binenta ko rin siya after mga 3 or 4 years, naibenta ko siya. So, nabenta ko na siya ng 125,000. Pero, ang nababayad pa lang sa akin hanggang ngayon ay 100,000. Kasi nga, ayun, nangako nang magbabayad after 1 month, pero hanggang ngayon wala pa din. So, ayun, yun yung ginamit ko na, ay, itinabi ko pala yun, itinabi ko muna. Tapos, after nun, naghanap uli ako ng mabibiling bahay. So, nag-buy and sell ako ng bahay. So, nakabili naman ako ng bahay, nagkakalaga ng 88,000 nung time na yon. Tapos, pinaupahan ko din siya ng mga 1 year mahigit. Tapos, nakakuha ako ng buyer. Naibenta ko siya ng halagang 125. So, kumita na ako ng magkano na din. Malaki-laki na din. Bukod sa napaupahan ko na siya ng mahigit 1 taon, ay kumita pa ako doon sa pagkakabenta ng bahay. Nung naibenta ko yon, itinabi ko lang siya sa bangko. Kasi wala naman akong, may penda naman ako eh, may bukod naman akong kita doon. So, yun yung pinapaikot ko lang sa tindahan ko. So, nung time na yun, ipinasok ko lang siya sa bangko at itinabi doon. So, sabi ko, pag may nakuha uli akong murang bahay, ay bibili uli ako. So, kaso nga lang, wala na ako nakuhang bahay na medyo mura yung presyo. So, nagkakalaga na kasi ng 120, 130. So, parang pareho lang nung pagkakabentehan ko. Kaya, medyo matagal ko siyang naitabi. Kaso nga lang, ayun, after ilang months, may nakapag-offer sa akin na maganda daw yung kita sa pautang. So, ayun. Madaling salita, winidraw ko yung pera, pinalabas ko sa tao, pinautang ko. Pero, hindi ako yung nag-front. Yung kumari ko yung naghawak ng pera at siya yung nagpalabas. Sadly, nangyari, hindi lahat na ibalik sa akin yung pera. So, yung iba, kumita ako dun sa ibang pera. Yung iba naman, hindi na nagbayad. So, parang nalugi ako doon ng mga nagkakalaga ng mga 20 to 30,000 yung nalugi doon. Pero kahit paano, nakabalik yung
halos iba. So, malaki kasi yung, mabot kasi ng 100 plus yung nailabas kong pera. Kasi nga, yun yung pagkabentahan nung bahay na naipundar ko. So, ayun. Matapos nun, sinadala na ako. Kasi nung nakalata na kasi ako, kaya ko yun nakuha yung ibang pera na yun. Nung nakalata na kasi akong hindi maganda yung takbo ng pautang. Kasi sa una lang talaga magaling pagdating sa panguta. Sa magnegosyo ng pautang. Kahit sino yung tanungin ko na nagnegosyo ng pautang, sa una lang magaling magbayad yung mangungutang. So, yun yung problema sa pagdating sa pautang na negosyo. Ayun. Nung naitabi ko na siya, binili ko ulit sa bangko. So, ayun. Tapos, mga ilang months, naisipan kong lakihan, mag-expand. Lakihan yung negosyo ko. So, sabi ko, ayan, yung pera ko na pinaghirapan ko ay maubos lang sa mga hindi marunong magbayad ng utang. So, hindi na lang ako ang gumamit nito. So, ayun, kumuha ko ng isang buong bahay. Tapos, doon ko inilipat lahat ng paninda ko. Tapos, dinagdagan ko. Kasi, syempre nga, malaki na yung tindahan. Kailangan, mas marami na rin yung paninda. So, ayun, malaki na yung tindahan ko. Doon ko ginamit yung pera. Tapos, doon ako, yun, malaki-laki na yung income. Kumita na doon. Tapos, yun yung kita ko doon ay pinag-budget namin sa ang araw-araw na kita, saka pang paikot na rin sa tindahan. So, iniiwasan ko yung ako yung mangutang sa ibang tao. Although, nung mga time na hindi pa ako nakapag-isip ng buy and sell nung time na yun na wala pang perang, ganun kalaki. Nangutang ako dun sa kakilala ko, medyo mababa lang yung kanyang interest. Pero nung medyo okay naman hindi na ako gano'n nangutang. Pero nangutang lang ako pag mga kailangan talaga. Tulad ng seasonal, medyo malaki yung kailangan puhunan. Doon lang ako nangutang. Hindi yung pagkatapos mga utang ka naman. Doon mo mahahalata guys yung sanay sa utang. Yung talamak sa utang. Yung di pa nga tapos gusto nilang buuhin para makautang uli. So ganun yung mga tipo ng tao na palautang at hindi rin marunong magbayad at hindi makabayad-bayad ng utang. Kasi sila, nababaon sila sa utang kasi utang sila ng utang, hindi nila iniisip yung interest. Tapos nito ng banda 2018, ay nagkaroon ako ng idea na bakit hindi ako magpautang ng cellphone. So, nung una ko ngayon na naisip, sabi ko kaya, mag-click kaya o pwede kaya? Kasi dalang-dala na ako sa pautang sa dami ng nangutang na hindi marunong magbayad, nakakadala. Tapos yun, sinubukan ko. Yung una kong naging customer, saka yung pangalawa, ay sadly naging palpak. Hanggang ngayon ay hindi pa sila bayad. So, ganun ka lala. So, pero hindi naman ako nadala doon. Kasi, after nun, nagpautang pa rin ako. Kasi hindi ko naman alam na hindi pa rin sila makakabayad. Kasi yung pautang ko na yon, medyo malaki yung halaga ng kanyang kinuha, yung laptop. So, 29,000 yun. Medyo matagal ko siyang, yung duration ng pagbabayad niya, medyo matagal. So, 1 year. So, nung una kasing months niya, okay pa. Tapos, yung mga sumunod na months ay hindi na naging okay yung kanyang pagbabayad. So, ayun. Tapos, dire-diretso yun, nagpautang ako ng cellphone, lahat ng So, ayun. Pinost ko lang sa FB na magpapautang ako ng ganito. So, ang dami nang nag-inquire. After nun, sunod-sunod na yung mga kumuha ng installment na cellphone sa akin. So, doon lang yung nagsimula. Tapos, hanggang ngayon, January yung taon. Ayan, tuloy-tuloy siya. Sa ngayon, umabot na ng nasa 350 pieces yung nailabas kong cellphone. So, sa bawat cellphone na yon ay kumikita ako ng 1.5 pataas. So, hindi na masama yung kita kasi kumikita ako ng 1.5. Good for 3 months naman nila yung babayaran. So, doon, sa dami ng kumukuha, ayan, ay malaki na din yung aking na ipon. So, ang mga ipon ko doon, ayun yun na ilalagay ko yun sa baba yung link kung magkano yung naipon ko. Kasi, ayun, ka-upload ko lang noon kahapon. At kabubukas ko lang din. Bukod dun sa naipon ko sa Alcansya, ang remembrance ko sa pautang na yun, o kinita ko ay itong pinagawa ko ng bahay namin. So, dito, napataasan ko siya ng konti. So, ayun. Doon napunta yung ibang kita ko. Tapos, nakabili ako ng second hand na sasakyan.
dun sa kinita na yon. Although yung iba ay galing din naman sa tindahan ko na ikita. Pero mostly na pinambili ko ng mga materials sa pagpapagawa ng bahay ay galing doon sa pagpapautang. So, ayun lamang po. Thank you for watching this video. Sana meron kayong natutunan at maging gabay ito sa inyong aking naging way of paano ako kumita sa pagpapautang. So, ayun, yung step by step kung paano ako kumita. Ano na yung mga naging paraan ko para makapag-ipon ako ng puhunan para sa pagpapautang. So, sana, warning lang guys, ang business na pagpapautang ay napaka-risky na negosyo. So, kung gagawin mo to, at kung magninegosyo ka ng ganitong klase ng negosyo, ay make sure na handa ka. Yung ready yung sarili mo na anytime ay pwedeng hindi sila magbayad sa'yo. Yung ready ka sa mga consequence at challenges na maaaring mangyari pagdating sa pagpapautang. So, ayun lamang po. Thank you for watching, guys.